May palatandaan pong binigay ang Diyos sa kanyang mga mangangaral para makita mo kung ang nangangaral ay totoo ang sinasabi o hindi at ang kanyang itinataguyod na aral ay tama o mali. Pakinggan nyo sa 21:13 ng Lucas, ganito ating mababasa. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ayan, yan po ang ebidensya. Ang magiging patotoo sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga mangangaral. Anong sabi? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Yan po ang bigay ng Diyos na palatandaan. Ang sabi niya, ito magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So pag nakakita ka po ng mangangaral na kung sumagot hindi nag-iisip, kasi ibinibigay lang ng Diyos sa kanya yung sagot ng karunungan at bibig niya, bigay ng Diyos, at yung kanyang isinasagot hindi matututulan ng lahat niyang kaaway, yun po ang ebidensyang yung mangangaral na yon ay nagsasalita ng totoo. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mangangaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. May sagot agad. At ang sagot, galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos na nababasa sa Biblia. At hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang mga kaalit o mga kaaway. Yan po ang ebidensyang sinasabi. Nangyari po yan sa mga apostol na walang nananalo sa kanilang mga sinasabing karunungan, walang maaaring makatutol at walang maaaring makapanaig sa mga apostol. Kaya ang ginawa sa mga apostol, ginipit, pinatay, pinag-usig, dahil yung kanilang sinasabi, hindi matutulan ng mga eskriba, mga pariseo, mga saduseo, yung mga religyoso nung panahon nila, hindi makatutol sa kanilang mga sinasabi. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Gawa 6:9. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nga sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nangakipagtalo kay Esteban, at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Tingnan ninyo, isa sa mga alagad ng ating Panginoon ng una, hindi malabanan ng mga kalaban niya si Esteban, ang kanyang karunungan at ang espiritu na kanyang ipinangungusap. So, natupad sa kanya yung sinabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ang lahat ninyong mga kaalit. Nagkaroon ng karunungan si Esteban na hindi nila kayang gibain. Ganon din po sa ating panahon. Pag nakakita ka po ng mangangaral na kung sumagot hindi nag-iisip, binabasa sa Biblia yung sagot, walang makakatutol, yun po ang kinakasihan ng Diyos, kapatid.